Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Lola at mga alaga nitong aso patay matapos masunog ang bahay sa Kamiling, Tarlac. 7 bayan sa Pangasinan apektado na ng pesteng harabas. Iba't ibang produktong gulay tampok sa Farmers Parade and street dancing sa mga Tarem, Pangasinan. At wow! Ang nakatatakam na giant pansit, saan kaya yan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa pamimeste ng harabas sa mga taniman ng sibuyas. Ilang sibuyasan sa 7 bayan sa Pangasinan apektado na ng pesteng harabas ayon sa DA. Sundan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Magtatanghali kanina, inabutan ng news team ang grupong ito ng magsasaka sa Bayambang, Pangasinan. Abala silang nagtatanggal ng damo sa taniman ng sibuyas. Paraan daw ito upang maagapan ang posibleng pag-atake ng army worms o harabas sa kanilang taniman. Kwento ng magsasakang si Virgie, 3 beses na raw nalugi ang kanyang dating amo dahil sa harabas, kaya lumipat na raw ito sa pagtatanim ng mais ngayong taon. O imbis na sibuyas na naman, wala na. Sumuko na po yung pinanser namin. Kaya mais na lang po. Sa ngayon, tumutulong si Virgie sa paglilinis ng taniman ng sibuyas ng kanyang kapwa magsasaka para maagapan ang posibleng pamimeste ng harabas sa taniman. Kaugnay nito, kinumpirma ng Department of Agriculture Region 1 ang pamimeste ng harabas sa ilang bayan sa Pangasinan. Sa validated report ng ahensya as of January 15, kabilang sa mga apektadong bayan ang Bayambang, Bautista, Urbistondo, Malasiki, San Quintin, San Manuel at Alcala. Sa assessment, 1,122.55 hectares na natamnan ng sibuyas sa Pangasinan. 187.57 hectares sa mga ito ang nakapagtala ng harabas, kung saan apektado ang nasa 259 na onion farmers. Kaugnay nito, aabot na sa 5.7 metric tons ng sibuyas ang nasira dahil sa harabas. Katumbas ito ng 4,046,000 pesos na pagkalugi base sa 65 pesos per kilo na farm gate price ng sibuyas. Nabanggit po is hindi naman po sila totally damaged. Partially damaged po yung status ng mga crops na nakita. So, ibig sabihin, may chance of recovery po kung maaagapan. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na sapat ang supply ng sibuyas sa rehiyon. Ang lalawigan ng Pangasinan ay isa sa top onion producing provinces sa bansa. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Bahagyang pagbaba ng dissolved oxygen nararanasan sa ilang baybayin sa Western Pangasinan ayon sa BFAR. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa kabila ng pagbaba ng dissolved oxygen sa ilang parts ng Western Pangasinan, tiniyak ng BFAR na walang naitatala o lang recorded na gataw sa probinsya ng Pangasinan. Nararanasan ang bahagyang pagbaba ng dissolved oxygen sa ilang baybayin sa Western Pangasinan. Base ito sa resulta ng water testing na isinagawa ng BFAR noong January 10, 2025. Mas mababa sa 5 mg per liter na desirable o normal dissolved oxygen ang naitala sa bahagi ng baybayin ng mga bayan ng Bulinaw at Anda. Konti lang naman po yung pagbaba kasi nasa level po siya ng 4.5 to 4.9 mg per liter. Sinasabi po naman natin dito ay mababa siya, pero ang konsiderasyon naman po natin dapat hindi po siya matagal po yung kanyang exposure. Kabilang sa mga dahilan ng pagbaba ng dissolved oxygen ang overfeeding, overstocking at kung polluted o marumi ang baybayin. Kung malalaki na po yung mga isda po nila, pwede na po nila at marketable na po yan. Tingnan natin yung emergency harvest or yung forced harvest, gawin na po nila para ma-ensure natin hindi po masayang yung mga pinagpaguran nila. Bukod sa pagbaba ng dissolved oxygen, masasabing kontrolado naman daw ang sitwasyon sa mga baybayin sa Western Pangasinan. Sa ngayon, wala namang itatalang gataw saan mang bahagi ng Pangasinan. Pero, inirekomenda ng BFAR ang emergency o forced harvest sa mga lugar na may mababang dissolved oxygen. Kausap ko po ang iba-ibang bangus producers po also the province and
kinakamusta ko rin po ang stocking nila. Okay naman po, ma'am. Sa huling linggo ng Enero, muling magsasagawa ng water testing sa mga baybayin para i-monitor ang kalidad ng tubig sa mga baybayin sa probinsya. Tiniyak naman ng Samahang Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA na maayos ang sitwasyon ng mga palaisdaan sa probinsya. Tuloy-tuloy ang produksyon ng bangus sa iba't ibang lugar. Mas marami na rin ang supply ng bangus ngayon sa Magsaysay Fish Market. Chris, every after 2 weeks ang water sampling o yung monitoring ng BFAR sa mga baybayin sa probinsya ng Pangasinan. Ayon sa BFAR, walang dapat na ikabahala ang mga consumers dahil gataw-free at red tide-free ang mga baybayin sa probinsya ng Pangasinan. Samantala dahil na rin sa na-experience na amihan ay kakaunti pa rin ang supply ng sari-saring isda sa mga fish market sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nabulabog ang mga residente sa Mabini Street, Poblacion G, Kamiling Tarlac matapos na sumiklab ang apoy sa isang bahay gabi nitong Miyerkules, January 22. Sa lakas ng apoy, natupok ang 2 palapag na bahay na halos gawa sa light materials. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na agad naapula matapos ang mahigit sa 1 oras. Namatay sa insidente ang 79 na taong gulang na babae kasama ang 2 niyang alagang aso. Batay sa inisyal na investigasyon dahil sa napabayaang sinindihang kandila ang tinitingnang sanhi ng sunog. Ma'am, mayroon po tayong casualty. Yung owner ng bahay, ma'am, kasi solo living siya. May 2 po siyang alagang dog as aso, ma'am. Bali kasama po niya sa banyo nung natagpuan po namin siya. Ilang negosyante sa Baratillo sa Bangaldan, Pangasinan, doble ingat upang hindi masalisihan at mabiktima ng kawatan. Nakatutok CJ Turida. 12 taon ng hanap buhay ni Ira ang pagtitinda sa Baratillo, Tubong, Quezon City si Ira, pero dahil sa kanyang negosyo, halos buong taon siyang nag-iikot sa iba't ibang lugar upang maghanap buhay. Isa siya sa mga nakakuha ng pwesto sa Baratillo sa Mangaldan. Kwento ni Ira, ilang beses na raw siyang nasalisihan ng magnanakaw. Pinakahuli nang magkaroon din siya ng pwesto sa Baratillo sa Santa Barbara. Doon po dati sa pwesto ko sa Santa Barbara, pinasok kami, 2 cellphone po yung nawala. Nakatulog yung anak ko, hindi niya namalayan. Nag-iingat naman daw siya sa kanyang pwesto ngayon upang hindi mabiktima ng kawatan. May mga screen po yan pag nagsasara kami. Screen po yung steel matting po. Mahigpit ang seguridad ng mga Aldan Police sa mga pwesto sa Baratillo. Mismo ang hepe ng pulisya ang personal na nakikipag-usap sa mga negosyante upang paalalahanan sa dapat gawin upang hindi masalisihan ng magdanakaw. May mga pulis din na nagbabantay sa lugar lalo na sa gabi. Meron naman tayong nakadeploy. Gabi-gabi po meron tayong deployment ng PNP personnel dito. Wala pa naman daw na itatalang insidente ng pagnanakaw sa Baratillo. Especially pag dadami yung customers nila is dapat marami din silang bantay. To cater kung gaano karami yung binebenta nila. Magtatagal ang operasyon ng Baratillo hanggang Marso. Kasama si Daryl Peralta, CJ Turida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, bida sa pista sa Cabagan, Isabela ang kanilang Pansit Cabagan. Kung pampahaba raw ng buhay ang usapan, habang buhay is waiting yata sa Giant Bilao ng Pansit Cabagan. Para yan sa selebrasyon ng Pansit Festival. Ang Giant Bilao may 100 kilo ng Mickey Noodles na sinahugan ng 50 kilo ng lechong kawali at sari-saring seafoods. Siksik liglig din yan sa toppings na itlog at sari-saring gulay. Pero ang inihandang Pansit Cabagan, hindi lang sa dami lumalaban, kundi pati na rin sa pasarapan. Kaya sa loob lang ng 15 minuto, nasimot ang malaking bilao. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. May good news sa mga kapusong motorista dahil may inaasahang pong rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posible ang rollback na 20 centavos hanggang 55 centavos sa kada litro ng diesel. 70 centavos naman hanggang 1 peso sa presyo ng gasolina, habang 40 centavos hanggang 50 centavos sa kada litro ng kerosene.
Posible pa yang magbago batay sa resulta ng kalakalan ngayong Biyernes. Kung matutuloy ito, ang unang beses na may bawas presyo ngayong taon, ito matapos lamang ang big time na taas presyo ngayong linggo. Ayon naman sa DOE, bunsod ng rollback ang muling pagbubukas ng refineries at ports sa Amerika matapos ang winter storm at epekto ng panukala ni US President Donald Trump na taripa. Pagpapataas ng kalsada sa Jovellanos Street sa Dagupan City, sinimula na. Silipin sa report. Sinimulan na ngayong araw ang pagpapataas ng kalsada sa Jovellanos Street sa Dagupan City. Kasabay nito, pansamantalang inilipat ang paradahan ng mga tricycle. Mula sa Jovellanos Street, nakahilera sila ngayon sa Zamora Street. Mula sa Zamora Street, diretso silang dadaan sa Rivera Street. Kaya naman magdadagdag ng traffic enforcer sa ilang kalsada sa lungsod na nagiging bottleneck dahil sa dami ng sasakyan. Isa na naman silang dadagdag dyan sa Rivera. Kaya na naman ang kaya sa ngayon, siyempre, panay ginagawa ang karsada. Karaniwang mataas ang antas ng baha sa Jovellanos Street tuwing high tide at tuwing may sama ng panahon. Sa tuwing may baha, kinakailangang lumipat ng paradahan ng mga tricycle. Apektado ang kanilang arawang kita sa tuwing binabaha ang kalsada. Kaya naman malaking tulong para sa kanila na mapataasan ang kalsada. Mas maganda po pag tumaas ito para lumuwang yung daan po. At saka iwas baha na. Iwas baha na po. Hindi naman nahihirapan sa pagsakay at pagbaba ng pasahero ang mga tricycle drivers sa kanilang pansamantalang paradahan dahil malapit lang din sa palengke ang kanilang pwesto sa ngayon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Natagpuan sa bukid ang bangkay ng isang matandang babae kagabi sa barangay Bulbulala, Bintari, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Luz Biminda Gangani, 65 anyos. Ayon sa anak ng biktima, nagpunta sa bukid ang kanyang ina para manguha ng gulay na saluyot. Hindi ito umuwi hanggang sa nakitang nakahandusay sa bukid. Base sa eksaminasyon ng RHU, natural death ay kinamatay ng biktima. Napag-alaman na may iniindang sakit na ubo, lagnat at may hypertension din ang biktima. Wala namang nakikitang foul play ang pulisya sa pagkamatay nito. Lalaking dati nang nakulong sa kasong murder, arestado sa pagdanakaw at pagkatay ng baka sa Cabanatuan City. Tutukan sa report. Arestado ang 44 anyos na lalaki matapos maaktuhang kinakatay ang ninakaw na baka sa mismong bukid sa barangay Sumakab Sur, Cabanatuan City, Nueva Ecija, 1:30 ng madaling araw nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, residente ng Dipakulaw, Aurora ang suspect na dati nang nakulong sa kasong murder. Ayon sa mga pulis, isang concerned citizen ang nakapansin sa suspect habang kinakatay ang baka sa gitna ng bukid. Agad inireport sa Bantay Bayan na siya namang humingi ng tulong sa mga pulis upang mahuli ang suspect. May nag-report sa kanila na may natanaw na nagkakatay ng baka doon sa Talahiban, doon sa barangay nila, doon sa particularly doon sa mga matalahib na area o portion doon sa barangay. So dagli-dagli ay rumisponde ang pulis natin at naaktuhan nga natin yung isa sa na kumakatay ng baka doon sa. Ibinigay sa may-ari ang karne ng kanyang alagang baka na kinatay ng suspect. Nagkakahalaga raw ito ng 80,000 pesos. Na-recover mula sa suspect ang palakol, bulok at iba pang gamit sa pagkatay ng baka. Inaalam ng otoridad ang isa pang individual na kasabwat ng suspect. Sinampahan na ng kaso ang suspect. Nakulong po ako dahil sa pagkapatay po sa amin. 23 po. Pagod po kami ng Bulacan at pauwi po kami ng Malarca. Eh sabi ko nila sa akin, ako daw po nagkatay ng baka. Yung kaso ay in-endorse na nga natin sa Prosecutor's Office as inquest case. A violation ng Presidential Decree 533 o yung anti-cartel rustling law. CJ Torida, One North Central Luzon. Humigit kumulang 5,000 atleta ang nagtagisan ng galing sa Pangasinan 2 Division Meet 2025 sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Sumabak sa 800-meter run ang mga atletang ito na kalahok sa Pangasinan 2 Division Meet 2025 na ginaganap sa Mangaldan, Pangasinan.
Nanguna sa kanyang event ang pambato ng District 6 na si Chloe Ramos, grade 7 ng Pangawan Integrated School sa Rosales, Pangasinan. Ito na ang ikalawa niyang sabak sa Division Meet. Punteriya ni Chloe na may ipakita ang galing sa pagtakbo sa Region 1 Athletic Association Meet. Ay pinagtitrainan po kami ng teacher namin po. Tuwing time po namin ng recess, lagi po kami nagpa-practice. Nagpakitang gilas din sa long jump ang mga atletang ito. Hindi alintana ang init ng panahon. Pero ang ilang runners, hindi na iwasang manghina dahil sa mainit na panahon. Agad naman silang inilalayan ng mga event official. Humigit kumulang 5,000 naman lalaro mula sa District 4, 5 at 6 na bumubuo sa Pangasinan 2 Division ang sumabak sa athletic meet. Mula ito sa iba't ibang paralang elementarya at sekundarya sa dibisyon. Payo ng autoridad sa mga atleta na sasabak sa anumang kompetisyon, huwag man lamang, dapat matutong lumaban na naaayon sa patakaran. Ang objective natin hindi yung manalo ka o matalo ka. Ang objective natin panatilihin ang camaraderie ng bawat isa. Layon din ng event na ma-develop ang non-academic side ng bawat kalahok sa kompetisyon. Kagaya nga po ng vision ng Department of Education na kung saan ay yung mga competencies na tinuturo natin sa kanila at yung mga values ay napasama po dito sa sports para sa ganun ay mas maging mahusay sila bilang isang individual. Bukod sa Manghay, may isinasagawa ring event sa Mangaldan Central School, David National High School at ilang private schools sa bayan. Magtatagal ang division meet hanggang sa Linggo, January 26, 2025. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Pag-imprenta ng posted computerized voters list sinimula na sa Dagupan City. Tutukan sa report. Tuloy-tuloy ang pag-imprenta ng Posted Computerized Voters List o PCVL sa COMELEC Dagupan City. Nakalagay sa PCVL ang pangalan, address at precinct number kung saan boboto ang isang registered voter. Mahalaga para sa mga botante ang PCVL, gaya ni Reynaldo na mula sa Barangay Pantal. Pinaka-important talaga na makita nila yun kung saan nila ikakabit yun, halimbawa sa school. Ganun yung mga tao na naghatid ng mga magulang, kung minsan doon na nila tinitignan. Tinitignan nila po kung kung anong presento sila, yung number ng pangalan nila, present number ng nila, kung anong school. Sa ilalim ng batas, dapat nakapaskil na ang mga PCVL sa bulletin board ng mga COMELEC office at maging sa mga barangay hall 70 araw bago ang eleksyon. Ipapaskil ang PCVL sa pinto ng mga polling precinct. Kasunod ng pag-imprenta ng PCVL ang manual annotation na isasagawa ng COMELEC. Ito po yung mga i-cross out namin. Although kasama na yung pangalan nila sa listahan, but there are reasons na kailangan namin silang i-cross out. Unang dahilan is kapag patay na po yung botante, pangalawa lumipat ho ng ibang bayan or probinsya ng pagbobotohan. And then pangatlo is yung tinatawag nating multiple or double registrants. Sa datos ng COMELEC, kabuang 144,481 ang registered voter sa Dagupan City. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala, ilang senior citizens sa Mangaldan, Pangasinan ang nabigyan ng libreng flu vaccine na hatid ng lokal na pamahalaan. Para ito sa mga edad 18 anyos pataas, pero prioridad ang mga senior citizen. Marami raw kasi ang tinatamaan ng respiratory tract infection. Ngayong nararanasan ang pabago-bagong panahon. Ang trangkaso o flu ay isang nakakahawang karamdaman sa paghinga na dulot ng mga influenza virus. Nahawa nito ang ilong, lalamunan at minsan ang mga baga. Ang free flu vaccination ay taon-taon na programa ng LGU ng Mangaldan. Nakakapagbigay protection po to sa mga sakit, lalo na po ngayon na may flu-like symptoms, lalo na po yung mga trangkaso kasi umiikot po yung mga sakit.
Dating inireklamo na lubak-lubak na kalsada sa Barangay Payapa, San Carlos City, Pangasinan, nasimento na. Silipin sa report. Natapos na rin ang kalbaryo ng mga residente tuwing dumaraan sa Sitio Anlavo, Barangay Payapa, San Carlos City, Pangasinan. Ang dating lubak-lubak na daan, ngayon ay naayos na. Ayon sa website ng DPWH Region 1, ang kalsada ay dumaan sa upgraded infrastructure na may habang 0.7 lane kilometers. Ang kalsadang ito ay mas pinaluwag at nilagyan ng box culvert na siyang daluyan ng tubig. Umabot sa 4 million pesos ang halaga ng nasabing proyekto. Dati po lubak-lubak, ngayon okay na. Sa ngayon ay inaayos na rin ang kalsada sa Purok 3 na aabot sa 1 kilometer. Ayon sa kapitan ng barangay, mapapabilis ang biyahe ng mga motorista kung maayos ang kalsada, lalo't nagiging shortcut umano ang barangay road para sa mga gustong magtungo sa bayan ng Bayambang, Malasiki at Basista. Beautification na lang kasi yung mga farm to market laws halos na kuha na namin. Yung gym din namin katatapos lang. Saka yung bleacher. Kompleto na. Saka may farm to market din doon na almost 120 meters tapos na rin. Inaasahan namang matatapos ang proyekto sa buwan ng Marso ngayong taon. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, ramdam pa rin ang malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon pero posible ring maging maalinsangan sa ilang lugar. Amihan pa rin ang umiihip sa Northern at Central Luzon habang easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Kaninang umaga, naitala ang pinakamababang temperatura sa La Trinidad, Benguet na bumagsak sa 14.5 degrees Celsius. Nasa 16.2 degrees Celsius naman sa Baguio City. Base sa datos sa Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, maliban sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao at Ifugao. Kalat-kalat lang yan at may hina lang dahil sa amihan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Isinusulong naman ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, Pangasinan ang responsible pet ownership sa pamamagitan ng isinagawang Rabies Symposium para sa mga residente ng bayan. Layo ng aktibidad na makapagbigay ng kaalaman sa pet owners tungkol sa tamang pag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop at kung paano maiwasan ang pagkalat ng rabies. Bukod sa rabies awareness, tinalakay din ang iba pang aspeto ng responsible pet ownership tulad ng tamang nutrisyon, pagbabakuna at pagkakaroon ng tamang tirahan para sa mga alagang hayop. Mga kapuso, magniningning ang gabi sa search for Mr. and Miss Vegan 2025. Kasama ang All Out Sundays barkada na sina Christian Bautista at Jessica Villarubin. Abangan din sina sparkle artists Juancho Trevino, Gazini Ganados at Ashley Ortega. Bukas na po yan, January 25, 7 p.m. sa Plaza Burgos, Vigan City, Ilocos Sur. Ang Mr. and Miss Vegan 2025 ay bahagi ng selebrasyon ng Longganisa Festival. Naging makulay at masaya ang Farmers Parade and Street Dancing sa mga Tarem, Pangasinan. Ito'y bahagi naman ng kanilang selebrasyon ng Tubig Festival. Para nito ng lokal na pamahalaan para ipagdiwang ang saganang ani ng mga magsasaka. Gayon din ang mayamang food culture ng bayan. Magtatagal ang Tupig Festival ng mga Tarem hanggang February 2 kung saan magiging tampok ang laro ng lahi. Mamalaki din po namin yung aming tupig na which is galing po sa aming palay para matulungan din po namin yung mga magsasaka. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa.
na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.